From humble beginnings to stardom, ang career ngayon ni Shuvi Atrata. Pero bakas pa rin ang pagiging grounded niya, lalo na pagdating sa kanyang paradise, ang Bantayan Island. G tayo dyan, kasama si Darlene Kai. Hindi ko nakikita. Oh my gosh! Oh my gosh! Hala! Natulala si Shuvi Atrata nang makita ang susutin niyang gown for GMA Gala. Umiiyak ka? Paalala ko yung mga previous kong gala na kung saan lang ako kumukuha ng gown. Talaga naman deserve yan ng inyong island ate na proud sa kanyang humble beginnings. Ako si Shuvi Krisnay Plata. Sa kanyang malaparaisong hometown na Bantayan Island sa Cebu. Kaya di natin palalampasin ang collab virtual tour with Shuvi sa isla. Tara sa mga Shuvi-coded pasyalan sa Bantayan. Certified TDH. O treasured ang mga makasaysayang lugar sa Madridejos kung saan perfect ang sunset viewing at masarap nilang seafood. Folks here earn a living through marine produce. Or dreamy dahil tiyak kotang-kota ka sa White Sand Beach Fantasy sa sandbar ng Kota Beach sa bayan naman ng Santa Fe. Papangarapin mo talaga ito dahil lumilitaw lang tuwing low tide. Yung, I think, one of the most famous beaches sa Cebu and one of the most beautiful as well. Idagdag pa ang Ogtong Cave pati na ang Balidbid Lagoon. Yun yung mga less traveled spots doon sa isla. O humble island dahil kahit sobrang ganda ng lugar, mapagkumbaba ang mga tao at napapanatili ang kalinisan sa isla. Still have its own identity and somehow preserve what makes it special. Kaya naman si Shuvi kahit rising star na, palaging binabalikan ang kanyang paraisong tahanan. Darlene Kai nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahirap mang puntahan, hindi napigilan ng isang hiker sa pagdayo sa Babuyan Islands para akyatin ang isang active volcano roon. Gina silipin ang kakaibang ganda nito sa report ni Ian Cruz. Cinder cone-shaped, nakakalulang ganda ng paligid at buhay na biodiversity. Yan ang masisilayan sa Smith Volcano o kilala ring Mount Babuyan. Huling pumutok noong 1924, isa itong active volcano sa Babuyan, Claro Islands. Matapang itong binisita ni Rex Lim sa kanyang 9-day trip sa lahat ng isla ng Babuyan. Malapit na po sa Batanes pero reachable lang siya by boat, walang airport. Si Babuyan, Claro was a special island kasi may window lang talaga siya every year na kalmado yung dagat. If the seas will allow, tsaka lang siya pwede talagang marating. Kaya talagang tiniyak ni Rex na makipag-ugnayan muna sa lokal na pamahalaan ng Kalayan at Babuyan bago dumayo sa isla. Ang hitik sa likasyamang karagatan sa paligid ng bulkan, maswerte nilang natunghayan dahil nakasama nila sa pamamangka ang mga dolphin. Sa mismong isla, ramdam ang pagiging aktibo ng bulkan sa mga naglalakihang bato at sa hugis ng baybayin nitong tila hinulma ng dati nitong pagputok. Mga bakas na masisilayan sa mismong tuktok o bunganga ng bulkan. Wala na po siyang masyadong puno and puro mga boulders, pyroclastic materials, tsaka mga bato-bato na lang po siya. Then, the challenge po is kailangan namin marating agad yung summit. Pero hindi biro ang tarik nito. Noong nakaraang taon pa, huling may nakaakyat sa bundok bago si Rex. Kaya mapalad raw silang masilayan ang natatanging ganda ng bulkan na pinapangalagaan ng mga Ivatan. Yung mga ganitong attractions are sacred. Nare-realize mo na for the longest time na preserve nila yung culture nila, yung their way of life. So, we have to do our part as mga tourists. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Spring season na sa Jeju Islands sa South Korea. Kaya sa mga pangarap ma-experience sa magic ng isla, baka chance na ito, lalo't visa-free ang Jeju Island para sa mga direct flights. G tayo dyan, kasama si Joseph Moro. It's April and ito na ang best time to visit Jeju Island. Kaya sa mga go agad na makianyong sa'yo Jeju,
Grab your passports at lipad na pa South Korea. Visa-free basta't direct flight pa Jeju Island kung saan pwede kang magstay up to 30 days. Kaya ang mag-asawang si AJ at Monica, sinulit ang ganda ng isla. Guys, ang ganda. Ilang beses ko kaya sabihin yung ang ganda, no? Springtime doon ngayon, perfect weather para mamasyal o mag-food trip. Sobrang sarap. Naghanap kasi kami ng place that is somehow similar dito sa Pilipinas. Yung may beach na setting. So, pero gusto sana namin yung malamig. So, sakto, it's springtime sa Jeju nung pumunta kami. And perfect ang weather. Take a breather habang tinatanaw ang Cheonjeon Falls at Jongbang Waterfalls. Malula habang nakadungaw sa stone pillars na nabuo dahil sa volcanic activity. O i-feel ang K-drama vibe habang nasa Songsan Canola Flower Field. Pero ang top spot sina AJ at Monica ang Udo Island. Kayang ikutin yan sa loob lamang ng 40 minutes sakay ng e-vehicle. Maganda rin talaga yung Udo eh. Sa Sorry, Udo kasi, sige, Udo. kompleto. Udo So, Island. meron kang activity like pwede kang mag-scooter or Mag-hike. mag-bike, pwede kang mag-hike. Isa rin sa highlights sila sa Jeju ang makita in person ng Henyos sa Songsan Ilchulbong. Tinaguri ang Women of the Sea ang mga female freedivers na ang kabuhayan manguha ng lamang dagat. Sobrang tuwang-tuwa talaga kami. Na nakita namin, nag-dive talaga sila, di ba? Sa mga ready mag-Jeju trip, mas affordable raw na mag-arkila ng sasakyan para convenient ang pag-ikot. Kailangan lamang ng international driver's license para makapagmaneho o pwede rin mag-hire ng driver. Sa Tawi-Tawi may floating market na tumitingkad gabi-gabi at may mga sea otter na atraksyon sa mga turista. G tayo dyan kasama si Ian Cruz. Sa ilaw ng mga bangka, naging makulay ang floating night market ng Sitangkay, Tawi-Tawi. Gabi-gabi, ngayong buwan ng pag-aayuno ng mga kapatid nating Muslim, ito ang kanilang nagiging libangan. Iba't ibang uri ng gulay at prutas ang makikita, pagkain at mga kapamili sa kanilang paninda. May night market din maging sa kalapit na bayan ng Bungaw. Buhay na buhay rin ang wildlife lalo sa Turtle Island. Dahil may masisilayang sea otters. Nakikipaghabulan pa ang mga yan. Sanay na raw silang makihalubilo sa mga tao. Kitang-kita ang pag-aalaga ng mga taga-isla dahil malalaki na ang mga sea otter na makikita. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa isang isla sa Quezon Province, mapa seawater o freshwater, tiyak daw na magbababad ka. G tayo sa Alibahaban Island, kasama si Bernadette Reyes. Saan ang punta mo this summer? Why not subukang mag-quick getaway sa San Andres, Quezon? Tara, puntahan natin ang Alibahaban Island. Mag-unli dive sa asul na dagat. Kung pass ka muna sa seawater, may tubig tabang malapit sa mga bakawan. Malinis yung tubig, malinaw, maganda talaga yung tanawin. Hindi rin crowded ang lugar kaya parang solo mo ang buong island. Sure na sulit ang bakasyon mo rito dahil budget-friendly. May mga cottages din at para mas ma-feel ang island life, mas okay na magdala ng tent. Sa mga gustong gumala, 5 hanggang 6 na oras lang ang biyahe papunta sa isla mula sa Metro Manila. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maalamat na mga isla ang mapapasyalan sa Carles, Iloilo, ang Gigantes Islands na ang ganda, hindi katang-isip. G tayong mag-island hopping doon kasama si Oscar Oida. Sa mga nagpaplano ng summer gala, make it big! Subukan na ang island hopping sa Islas de Gigantes. Siyak magugustuhan ang white sand beaches sa iba't ibang beach resort. May natural saltwater pool na pwedeng sisirin at gatangking bato ang masisilayan. May kuweba ring may explore. Yan ang sinubukan ng magbabarkada para mag-unwind. Side trip sa kanilang Iloilo travel. Di naman nagsisi dahil nang makapaglibot sa iba't ibang isla, laking tuwa nila sa ganda.
at mag-hike para makuha ang famous Gigantes Island shot. Fresh seafood ang nilantakan. Kaya pagod nila ay pawing-pawi sa travel na tsak hindi malilimutan pag-uwi. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tiyak hindi mo katatamaran ang pagbisita sa isla ng Candaraman sa Balabac Islands, Palawan, kung saan doon ay abot kamay mo na ang mga bituin. Starve the tour ang mga starfish sa kanilang Starfish Sandbar. Pero ang sinadya talaga ng travel vlogger na si Romel kasama ang mga kaibigan, ang napakagandang beach ng Onok Island. Doon nakasama nilang mag-swimming ang mga pawikan. Hindi din nila pinalagpas na masilayan ang coral reefs nang mag-free diving. Pangatlong balik na raw nila sa Balabac, Palawan, pero hindi sila nagsasawa sa dami ng mapapasyalan. Eco-diverse na pasyalan mula sa marine ecosystem, volcanic steam vent at iron-rich na mga bato. Yan ang mga pasyalan sa Negros Oriental. G tayo dyan kasama si Ian Cruz. Maliit na isla lang sa dulo ng Negros Oriental. Pero Oriental life is here. Apo Island. Lalo na kung masisilayan ang mahigit 400 makukulay na coral species. Marami ding isda, ganun. Tapos yung mga corals buhay. Buhay talaga. Ang gaganda din ng kulay. Sobrang ganda kasi ang lalaki ng mga pawikan. Di nakapagtataka, isa ito sa best diving spots sa bansa at sa daigdig. Pero di lang yan ang kamanghamanghang pasyalan sa Negros Oriental. Sa Valencia, Negros Oriental, umuusok ang gilid ng daan. Mga volcanic steam vent na naging atraksyon. Malapit ito sa Mount Talinis. Ligtas naman daw magpa-picture, basta saglit lang. Madaraanan lang daw ito papunta sa isa pang pasyalan, ang Pulang Bato. Falls na ang mga bato namumula dahil sa iron deposits sa lugar. Yung color ng palayok, pag binake, parang ganun yung pagka-red niya. Tapos yung tubig, hindi siya yung malamig, relaxing sa katawan. Parang ang sarap magbabad, so sobrang bitin. Kung may chance, babalik talaga ako. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung destination na hindi mauubusan ng pasyalan at masasarap na pagkain, abay di dapat palampasin ang isla ng Camiguin. G tayo dyan kasama si Ian Cruz. Tara sa Camiguin! Kung saan walang itulak kabigin ang mga tanawin. Napakasarap pa ng pagkain. Bagay na panalong-panalo para kay Chef Jeric Manalo. It has a welcoming vibe as well kasi it's a small island but you can do a lot. This province really knows how to show visitors what they can offer. Simulan natin sa sikat na puting-puting buhangin ng White Island. Pwede ang swimming o mag-snorkeling at dito makakatikim ng fresh sea urchin. Tuasan Falls at Cold Spring ang next trip. Crystal green waters ang bida. May crispy keeping pa. So good. At Sorol native chicken soup para ma-refresh after magbabad. Mayroon pang Mantigue Island. Matatakam ka pa sa iba't ibang fresh seafood. Ang ipinagmamalaki nilang tsokolate. Binibida rin nila dito ang conservation tulad sa Guild Church Ruins at ang Mangrove Park ng Katungan Boardwalk. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.